Marami sa inyo naka-earphones ngayon. Nag-iisa. Pero are you really alone? Magtakutan tayo at makinig sa mga spooky stories from our ka-okras. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating ka-okra of the week. Hello, this is Rio from France, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Parang kasya na yung mic. Click the follow. Ano ba yun? Click the follow button and the subscribe button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Parang kasya, oh. Uy, wag. Wholesome nga tayo eh. Hello, Cockras all over the world. Welcome sa episode 254 of Siligang sa Gabi the podcast. Ang Spooking Ina Part 1. Ako po ang inyong Jed Setter na si Jed. Together na tinamaan ng wrench. Kasama ang ating Scream. Ang bida sa Scream. Di ba sa Scream yan? Si ano? Yes. Si Mas. Bida din Anong sa pangalan ano. yan? Saan? Mask. Ay. Saan bida, Mike? Uy, Mike, wag. Ano ba yan? Mali. At syempre kasama rin natin ngayon si April Boy Regino. Kung ano-ano na lang din talaga minsan itong mga inaano ni Isha. Makalusot White lang sa Lotus papos. yan. Oh, sorry. Pero sa Sobrang... bagay, Hindi na ako thriller nakapag-post. naman yung White Lotus. So papasa naman Yes. yung costume mo bilang April Boy Regino. Hello sa In inyo guys. Sa live sa White Lotus. Okay. Yes, welcome sa ating yearly tradition. Ito ang Spooking Ina series kung saan na magbabasa tayo ng mga nakakatakot, nakaka-spooky at nakaka-hindik-hindik, kahindik-hindik at mga kagilagilalas. Kagilagilalas. Yes, na kwento mula sa ating mga ka-okra. Yan ang natin nagtatakutan tayo tuwing Halloween, tuwing spooky seasons. At ito ay part 1 pa lamang. So, ang part 2 syempre next week. Alam naman bukas, di ba? So, syempre part 1, part 2. Thank you sa mga nag-send ng kanilang mga stories. Yes. Originally, sabi nga natin nung nakaraang episode, dapat 1 episode lang tayo. Pero talaga namang ang dami nag-send ng, ng letters. Entries. Kaya tayo ay nagkaroon ng back-to-back episode, di ba? So, ito kasi ay isa sa mga favorite series na ating mga ka-okra. Kaya ibibigay natin sa kanila ang kanilang favorites na Spooking Ina. Okay? Mag-hi muna tayo. Sino ba tong kasama nating to? Tong naka-mask ka? Sino ba yun? Mamaya hindi si Mike yun, Oo, kanina di pa rin sure. sinusubo yung microphone. Oh, Ano ba yan? sinusubo? Si Mike yan. Kasi Yes. si Mike yan. Hindi kasi, Kung yun ang- ito yung, meron ako nabili kasi, hindi kasya. So, ito yung, ano ko. Ano yung original? Ano yung original? Pati. Ay! Chupa Chups! Ang laki kasi ng chupa chups na ano ko. So, kailangan ng kasya. Malaki rin yung Kailangan bibig. mo Okay, diba? Hindi mo yan nabili. Ano yun sa binyag? Binigay sa True, galing binyag. Ang laki. Ay, si Mike Oo. nga. Ano ang laman It's niya? me. Mga maliliit? Ano laman? Tada! Ay, ang saya. Ay, parang nachupa mo na yung isa. Yes! Oo. Kasi bakante na yung Nakaisa na ako. Oo, correct. Isa ulit pa- tayo mamaya. Ay, na-excite ako. Isa pa tayo mamaya. Oh, okay lang yan. Uy, pero Basta dito Chapa Chops siya. Dito sa New Zealand. Chapa Pronunciation? Chops. Pronunciation nila, Chapa Chops. Oh, Pero chocolate. same spelling. Mm-mm. Chupa Chups Same pa brand, din. oo. Tapos sabi ko Okay. sa nila, mali. Kasi nga ang chupa Mali. ay to suck. Diba? Sa Latin ba? Or sa somewhere. Basta ganun. Ganun Totoo ba yun. yun? Oo, kaya Talaga ganun- meaning niya, Chupa Chups. Kaya pala. Kaya ganun din yung
Saan? Saan siya? Sa Yakult Run. Sa Yakult Run. Anyway, tingnan natin ang usapang Chapa Chops. Ano ha? Chapa Chops. Ano nga Parang tayo? kaya ko din lagay dito dyan sa ulo ko ito. Pwede mo rin kami sa headband. Oo, yan. Ganyan sa'yo, Mike. Parang ang may Ganda. posporo sa ulo na malaki. Parang pasindi pa lang. Oo, Pasindi pa di ba? lang, posporo. But Posporo. anyway, ngayon ay magbabasa tayo ng mga stories na sinend sa atin ng mga ka-okra. Pero bago yan, mag-hi muna tayo sa mga lovely members natin ng Patreon. Hello sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa atin sa Hi. YouTube, hello. At syempre sa mga nakikinig sa atin sa Spotify as audio podcast. Hello sa inyo. At syempre maraming salamat sa inyong suporta at maraming salamat sa pagme-member. Kung hindi pa kayo member, mag-member na kayo sa patreon.com/siligangsagabi. Isang way yan to support us or isang way din ay to stream our episodes every Monday. Siligang Express at 10 a.m. at saka ang ating main episodes tuwing Wednesday. Siligang sa gabi, 12 noon tuwing labo na, Siligang sa gabi pero 12 noon lumalabas. Pero na kayong pakialam. True. Basta yun ang namin. Ha! Trip namin yun. So go, isupport nyo na yan. At babasahin na natin ang mga letters, Maraming nag-send sa atin. May isang nag-send sa atin, 3 letters ang sinend niya. So isa-isahin natin Bibo, yan. I love Yes. it. So kung may mga letters man kayo na hindi naririnig dito, yung mga nag-send sa atin gagawin natin yung special Patreon episode sa susunod para doon natin ilalagay lahat ng mga kwentong sinend sa atin sa email. Pero ngayon, for now, meron akong pinili na mga story na talaga namang nakakakilabot galing sa ating mga ka-okra. Okay? Simulan na natin ang first story. Okay. So, ito ay ang common denominator sa mga stories ito ay mga tungkol sa mga ligaw na kaluluwa. Oh my God. Kachung-kaching. Okay? So, simulan nabuhay na na ang naman siya. story. Alright. Hello, Siligang. Call me Kim. Submit ko lang tong horror/creepy stories ko. Yes, stories kasi 3 ito. Ha ha ha. Yeah. Huwag mo Okay, daw so i-mention yung name niya. Huwag mo daw i-mention. Ha? Gagi. Sinabi. Sinabi na call me Okay. Kim eh. So, akin ang first story. Tama ba na pero sinabit niya? Hindi, isang story pa lang to. Pero yung iba niyang stories kasi nasa ibang episode. Okay. Sige. Isang So, Kim, story 1 pa lang part to. 1 of Yeah. 3. Okay, part 1 of Yes. 3. Alright. September last year lang to nangyari. Na-ER si Papa due to severe stomach pain and were advised na i-admit since hirap pa din siya kahit may mga meds na binigay. Wait, sandali. Nasaan yung costume niyo? Bakit ako na lang yung naka-costume? Sorry. Ang hirap kasi basahin na may Diyan ang sombrero. init. Diyan ang init. Kaya mo yan. Okay, sorry. Or yung lollipop na naman na yung lollipop na. Ganyan na. Katabi ko na lang siya. Oh, yan. Sige. Kakaloka kayo. Okay, asan na ako? Severe stomach pain. Yes. And we were advised na i-admit since hirap pa din siya kahit may mga meds na binigay. We were told by the admitting staff na wala ng private room na available. Yung room na may kasamang isang patient na lang daw pero may aircon naman. So, okay rin naman yun, di ba? Yung ganung room. Yung shared, kumbaga. Shared room, yes. So, umuhay kami para di na lumipat ng ospital. While waiting malipat sa room si Papa from the ER, iniwan ko muna si Papa kasama si Mama at lumabas para bumili ng supplies sa katabing convenience store. While nasa cashier, tumawag si Mama informing me na nalipat na sila sa room and mentioned the room number. Pagdating ko sa room, bali yung patient tapos yung bantay na matanda like late 60s na siguro. Let's call him Lolo Ben. While nag-aayos ng mga gamit, nagkukwentuhan si Papa at Lolo Ben. Parang mali-mali yung basa mo. Ano nangyari?
Later. Mali na naman yung basa niya. Huwisin tayo ng version dapat Oo nga. Bakit Sorry. Parang Sorry ulit. nare-relate mo yung... Sorry. Guys, Nalaktawan ito ko. na naman po siya. Sorry ulit. Pagdating ko sa room, bale yung patient, tapos yung bantay na matanda, like late 60s na siguro. Let's call him Lolo Ben. While nag-aayos ng mga gamit, nagkukwentuhan si Papa at si Lolo Ben. Yan, perfect. Sorry, yun. Umuwi na si Mama after namin mag-ayos ng mga gamit. Tuloy pa din ang kwentuhan si Papa at si Lolo Ben. Sorry, Gogo. Itong susunod na segment para alam mo yung para sa misa pag Holy Week, yung nagsasagutan yung mga pare at saka yung mga okay. parang gano'n. Tugon. So, ang taray no kay Mike. Tinan mo yung ni Mike. Sorry. I love it. Hindi ko napansin kasi na-focus ako sa pagka-rewrite ng history ni Ishe. Fairness. Sorry. But anyway, gawin natin parang dialogue to Parang dialogue. Okay. Sino si... Ikaw, ako na lang si Lolo Ben. Ako si Lolo Ben. Tapos si Mike Okay. si yung Papa. Go. Okay. Santo Sige. Papa ba to? Hindi. Hindi. Yung Papa ni Kim. Kakaloka. Papa ni Kim. So ako si Lolo Ben Okay. Nag-uusap sila dito guys yung mga nakikinig sa amin sa Spotify. Okay. Dialogue. So isipin nyo ako si Lolo Ben, si Mike yung Papa. Okay. Radio show to radio show. Correct. Passion. Very passion. Asawa at anak mo yung makasama. Bigay naman talaga. Naman talaga. Ano ba? Parang hindi siya yung bantay. Parang siya yung pasyente. Patient? Ako yung patient. Yung patient nga si Lolo Ben. Ay, parang di naman siya yung Lolo Ben. Isa yung kwento. Binasa mo ba? Tingnan mo. Yung bantay na matanda, like late 60s na, let's call him Lolo Ben. So siya yung bantay. Ano ba yan? Ay, pagdating ko sa room, bali yung patient. Oo nga, bantay pala si Lolo Ben. Sige. Sorry, Oh. Isha. Okay. Sorry. Pero matanda na kasi si Lolo Ben, kaya ganun yung boses ko. Tsaka para ma-distinguish nila kung sino si Lolo Ben tsaka Okay. hindi. Okay. Ito na po guys, ang act 2. Asawa at anak mo yung makasama mo. Lolo Ben, parang hindi na kayo abot bukas. Wait lang. Natamaan ako ng Parang hirap na hirap na. Natamaan nga ako ng wrench sa ulo. Natamaan na Si rin. Lolo Ben, oo. Ulit. Pa-zombies nga si Lolo Ben dito Take 3. Okay. Gusto mo matapos kaya? Matapos kaya yung story. Baka nakabalik na yung nanay niya from Gumalik na nga yung tatay mo. Gumalik na. Gumalik yung tatay ni Kim. Di pa rin tayo Go. He's gonna discharge na. Okay. Na-discharge siya. Ito. Asawa at anak mo yung makasama mo. Oo. Buti nga at work from home tong anak ko kaya nakapunta agad. Yung isa, anak mo din. Ito anak ko. Wait, tapos asawa ko yung kaninang babae. Hindi. Yung isang babaeng kasama nyo dumating. Yung dalagita kanina na nakatayo dyan sa pinto. Oh my God. End of Act 1. Ang hirap mag-radio show. Kailangan audio? Voice acting Oo, mo. kailangan Ano visual ka? yung Totoo. Baka nag-aabang kayo, wala na. Tapos na yung script ha. Nakakatawa yung binasa ni Mike, sabay turo sa akin. Ganun ba? Kasi may, ang hirap naman pala. Nakakatawa to. So yung ganda lang po yung dialogue. Kasi kaya yun malakas na ang loob yun. ng mag-effort kasi maikli lang siya. Tapos, go Mike. Natahimik silang dalawa at ako ang nagpo-phone napatigil. Nakikinig kasi ako sa kanila. Nag-iintayan kung sino una magsasalita kasi wala namang ibang babae kanina sa room kundi si Mama. Nag-change topic na lang si Lolo Ben at sinabi niyang iniintay niya lang yung apo niyang kapalitan magbantay tapos uuwi na siya. Mga 7 PM lang nun. Takot na takot ako deep inside kasi ako yung magbabantay kay Papa buong gabi. Pinag-usapan lang ulit namin yung experience nung kinuwento na namin kay Mama after ma-discharge.
Oh, so yun ang story niya. Ito kasi ay one of the 3 stories na sinend niya sa atin. Kaya shorts lang ito. Parang Shake, Rattle, and Roll Part 1. May nakita ganyan. si Lolo Ben na kasama nila. Yes, dun sa loob ng ospital. Hindi naman pala totoong anak Kasama. ni Oo. Papa. Eh di ba notorious yung ospital sa mga ganyan? Kasi yung sinasabi nila naturally maraming may sakit doon, tas maraming namamatay, Correct. syempre, di ba? Pero naalala niyo yung sinabi sa atin yung ni na kapitana sa Huwag Kang Lilingon dati, na parang hindi sementeryo or yung mga ganyan yung maraming kaluluwa. Di ba parang ganun? Sa Sinasabi- 7-Eleven? Ang marami. Kasi nagpapagpag. Nagpapag. Oo. Hindi parang sinasabi nila na mas marami daw kaluluwa tsaka yung mga ligaw na kaluluwa sa mga places of worship. Sa simbahan. Simbahan. Oo. Kasi parang sinasabi nila na daw, parang... Para makakyat. Oo, parang feeling ng mga kaluluwa. Siyempre hindi natin alam bilang hindi naman tayo kaluluwa, di ba? Pero ito na yung mga sinasabi ng mga teorya. Na parang pag kaluluwa ka, ang gusto mo ay makatawid sa langit, di ba? From purgatory. Oo. So, by nature, ang iisipin mo as a kaluluwa ay pumunta sa simbahan para magdasal. Parang ganun daw, di ba? Kaya hindi natin sure kung totoo or hindi ang mga ganyan. Kasi 'di ba? Makes Sino, sense. 'di ba? Hindi natin alam kung sino ang makakapagsabi. Kasi 'di ba, kahit sabihin natin na nakausap sa Ouija board, hindi naman natin alam kung totoo 'yun or hindi, 'di ba? At ayoko man naman malaman kung totoo. Kayo na lang bahala. Oo. Kayo na mag-decide. Basta 'yan ang mga mga kwento-kwento sa atin sa Spooking Ina Part 1, 'di ba? At dyan na po nagtatapos ang episode. Ha? Tapos na. Yun na yun? Scary. Hindi. Ano pa lang yan? Yan pa lang yung part, ano pa lang to? First pa lang to of 3 stories si Kim. Oh, Pero yung dami pagbabalik pala. natin sa, after the break, panibagong spooky story na ang ating babasahin. Oh, wow. Ito, mas buo na to na at mas mahabang detalyadong Istorya. story. Yes. Yan ang aabangan natin sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi na podcast. Hello, this is Rio from France, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Ayan! Break time muna tayo sa spooky story. Yes, time for our members. Shout it out! Hello to the certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Go Isha Girl! Hello to our annual members. Phoebe, Abby, Michelle, Joseph, JC Joanne, Corinthia, CS, Mosh, Aki, Vida, Margaret, Jean, J, Marky O, Janry, Sheena, and to our monthly members, Crystal Dardadan, Bia, Audrey, Che, Mimosa, Tony May, Glay, and Insect Bites. Hi guys! Hello sa inyo lahat. Eto pa. Hello din kay Hazel, Milin, Rivera, Jonathan, Chino, Trisha, Nurse Camille, Priest, Ichigo Dar, Marlene Faye, Rara Rams, Jeremy, Limin Huko, Lemon, Jermaine, Zytel, Nix, Marindil, Manags, RJ, JP, Christian J, Mama Batong Bakalani ni Rio, Ayan Primrose, at kay Maida Chloe. Hi sa inyong lahat. Welcome. At hello din sa inyo, Donna, Cassandra, Ren, Aid, Kat, Jimiel, Welmer, Jennifer Shaula, Franklin, Zarina, Gio, Aiko Way, Moy, Keems, Vernice, Norley, Jane from Block, Emma, Maria Wilma, Tita Cecil, Belshane, Sheila, Manzo, at kay Dave. Hi guys! Hello. Thank you to all our members. Dahil sa inyo, may once a month live recording na tayo. Tuwing end of the month yan nangyayari. At dahil din sa inyo nakakatulong tayo sa ating chosen cause for the month of October, yan ang pagtulong sa ating mga kababayan sa Cebu at Davao na natamaan ng earthquake, di ba? So, True. dahil sa mga members natin, may pangtulong tayo sa kanila. Kaya naman kung gusto nyo rin makaiabot ng tulong, mag-member na kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi at let us be your way to help them out, di ba? So, Correct. go na kayo dyan. At may kasama pang ma-enjoy yan kasi yung mapapanood nyo ng buo ang mga vidcast uncut sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Kaya make sure na nakaka-Okra Pro or Pro Max membership kayo sa platform na yan. Okay? Go na. Huwag nang mahiya. Huwag nang magpatumpik-tumpik.
Okay. Ngayon naman dadaka tayo sa ating i-shoutout sa gabi. Vom, 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 vom. Okay. Since takot-takutan tayo ngayon, ang Yeah. babasahin kong comment ay nanggaling kay Bia with a triple A. Hi, Bia. Sabi niya, sabi ni Bia, nag-comment siya dun sa Patreon natin, dun sa episode nga, uncut version no episode 251. Yung, ano nga ba to? Sa Patreon. Yes. Tanda-tanda, ganito ka ginawa. Wow. Okay. Sabi ni Bia, relate na relate. Available to all ako palagi eh. Ngayon, Para si Mike. ngayon, na-ghost ako sa majority of my circles dahil naging busy, naubos ang energy na magbigay ng too much effort sa iba. Oh, no. Ghost siya. Akala ko, ang sama ko na sa part na to. Pero, na-realize ko rin na mas pinaprioritize ko talaga ang sarili ko now. Learned a lot from this episode, as in, mas lalo akong napareflect dito, sabi ni Bia. Thank you so Diba? much, Bia. Oh. Pero Ang ganda may ng napapareflect pala sa mga... Ha? Sa mga- Oo, no? May napapareflect pala sa mga natin, episodes. Correct. Huwag Kakaloka ka maniwala, rin yung mga- Bia. Hindi ano yun. Ha? Huwag ka magpapauto. Huwag ka magpapauto. Grabe naman kayo. Okay. Ano lang yan. Huwag ka masyadong... sorry, ano ba yun? Huwag ka masyadong nagpapaniwala sa mga sinasabi namin. Mga Oo. kami. Siguro kay Jet kay Isha pwede pa. Yung sa akin, wag. Wait, Please ito, lang. ihabol Please ko na lang. rin tong isa Go. pang comment. Ito. Nag-comment din si Donna Laurezo. Sabi ni Donna, kung magkakaroon ng digital apocalypse, siguro I'll have more time for myself kung nagkataon and babagal ang mundo ko. Di naman need ng digital apocalypse. Kailangan lang ng insightful siligang. Hehehe. From this episode. Taray, Oh, ganon. diba? Ganon dapat. Sabi niya, I learned that I need to step back and realize how reliant I've been to my phone. Need ko try maglakad mag-isa na iwan ang phone kasi lagi akong may music and distracted. Correct. I always think I'm overstimulated pero ako din ang may dahilan ng triggers ko. Haha. Tama. Thanks for this episode, sabi ni Donna. Oh, thanks guys. You're Thanks sa mga welcome, appreciation Donna. nyo ng mga ganyan Kasi diba, sabi nga namin True. na nakarang episode, nagkikwentuhan lang din naman tayo pero hindi natin alam na may mga ganyan pala epekto sa inyo yan. Totoo. So, paano titigil ang mga best? Kung ganyan ang mga comment nyo guys. Mag-send naman kayo yung nakakaiyak ulit. Parang na-miss ko na umiyak sa... Gusto mo na maiyak ulit? Sige, Gusto mag-send mo kayo iyak? ng Gusto mo- Grabe yung mga drama. iyak nyo lang. Mga iba ang magsulat para umiyak si Mike. Correct. Iba Okay, sa pagbabalik ng episode, ito na! Ito na. Ito na! Gusto mong umiyak Yan ang sabi nila. Gusto mong umiyak. Hoy, alam mo may nag-comment din dun about the tell all. May dun sa last two Uy, alam mo, last ang two ganda ng episodes. Cup of Joe concert. Sakto pala yung natin, Multo. Oo, Ang multo, favorite song ko, correct. Cup of Joe. Oo. Totoo. So, May ito na yung nag-comment next dun. story. Basahin Ito na yung next story! Diyan, ganon, kinakat. Basahin Ba't natin sa sa ibang araw. Sa ibang araw natin mabasa. Huwag ka Okay, masyadong okay. kabahan. Grabe, kinakabahan ka naman again. Pero may maganda kasing Minumulto reaction ako. dun sa... Damdamin ko. Sinasapawan si Damdamin Jed. ko. Edit out ka. Kala naman yun, hindi ko ma-edit out. So, yun ang abangan nyo kung kailan natin babasahin yung comment na yun about sa tell-all ni Mike. But anyway, maraming salamat ulit sa mga nagsisend ng mga comments at mga DMs nyo. Ituloy nyo lang yan. Nandiyan lang kami sa mga social media platforms at Siligang sa Gabi. At mag-comment kayo ako wherever you are, sa Patreon, sa Spotify, or sa YouTube. Okay? At babasahin natin lahat yan dito sa I-Shoutout sa Gabi. Ngayon naman, back to the episode. Ito na ang second kwento. Pero ito, hindi na galing muna to kay Kim. Kasi nga, bibitinin natin yung mga kwento ni Kim na tatlo. Ito ay galing kay... Ano bang pangalan niya? Wait. Kay Coconut. Galing kay Coconut. Oo, Beanie ba Coconut siya? ang pangalan niya. Ha? Beanie. The Coconut Nut. Ganon. Ito na ang ating kwento. Sabi niya, Hi Jed, Mike, and Isha. Ay, mali.
Nauna Bakit? dapat si Isha. Huli ako eh. Ang dami namang request. Ang dami namang ano sa billing. Ano, artista. Nor honor. Vilma. Ito na. Sabi niya, bago po ako magsimula, gusto ko lang munang batiin kayo ng isang magandang araw. Pati na rin ang mga ka-okra all over the world. Taray! So, simula na? Simula na ba ito? Hindi pa. Meron pa siyang mga Di pa? pabati. Okay, Oo. okay. I'm your silent listener since last year and almost done na rin ako i-binge stream ang lahat ng inyong episodes. Every time inaantok ako sa duty, I usually stream random episodes or inuulit ko kahit mapakinggan ko na dahil nawawala ang antok ko kapag kayo ang naririnig ko. Taray, it's an alarm clock. Sorry. I recommended your... Ano ba to? Shoutout ba to o kwento? Ang dami mo naman... Charot lang. We love it. Sabi niya, I recommended your podcast to some of my colleagues para magkaroon man lang sila ng good vibes sa katawan at hindi puro kasungitan. Eme. Here we go. Ayan na. Ang haba nung sinabi bago Haba ng magsimula. intro. Haba ng intro ha. Ito. I just want to share lang yung scary experience ko way back in 2019. And high school ako ng mga panahon na ito. Ang bata niya pa. High school ng 2019? So 6 years ago lang yun, 25. diba? So, college, kakagraduate lang niya. Correct. Halos. It happened sa bahay ng ex ko. Tara, high school may ex. Hindi mo kaya. Nangyari din yun sa bahay ng ex. Charot. Ano kaya nangyari? Mali. Sa Wala. bahay ng No ex. comment. Edit out. It happened sa bahay ng ex ko. To give you context, I was in a relationship with my ex na seaman. Sabi niya, yes, high school pa lang ako, lumalandi na ako, Eme. Ano mo? Talagang, Parang, inaano na niya na prone to judgment ang pagsusulat dito. Kaya siya na mismo ang very good kay Jan. Very good kay correct, siya Jan. na mauuna mang libak sa sarili niya. Oo. Pero sabi niya, we're legal on both sides. Baka mga, ano sila, lawyer. Same. Ay, ganun. Same ba kayo? We're legal on both sides, pero I usually stay sa bahay nila. Kasi simula nung namatay yung father niya, parang giving company na rin kay tita sa mother niya. At bukod doon, they have a lot of dogs. Ay, parang may kilala tayong ganyan. A lot of dogs. Same. Tuwing galing kasi ako ng school, super pagod at stressed. Sila na lang ang nagiging stress reliever ko. So naging parte talaga ako ng family nila. Fast forward, while my ex was on board. Yeah, sorry, fast forward. Sorry. Fast forward, while my ex was on board sa barko kasi on board na siya. Ako nasa kanila. Nagsistay ako doon minsan 3 days, naging weeks hanggang sa umabot na ng months. Hahaha. Alam naman yun ng mga magulang ko kaya okay lang. Basta alam ng mga magulang nyo at basta may consent yung kahit bata kapag go, diba? So the scary experience started nung nirenovate yung bahay nila. Nagsimula sa first floor kasi nandoon yung sala, kusina at maliit na room na dikit sa hagdan paakyat ng second floor. It was a small space kasi na ginagawa lang na room para ma-occupy at tanging kortina lang ang nagsisilbing pinto nito. Sa pinapa-bed space nila sa kaibigan ng kapatid ng ex ko. Kaibigan. Grabe yung run-on sentence guys ha. Kailangan matuto tayo ng punctuation Kaya nga marks. Oo, nalilito ako ng slide. Basta sabi niya na nirenovate yung bahay and inuna yung baba. Siyempre nandun yung mga sala, kusina, ganyan. Okay. So may isang room daw doon na maliit na space ay ino-occupy ng isang bed spacer na kaibigan ng ex niya. Na kortina lang daw ang parang pinto. Kaibigan ng kapatid ng ex ko. Sorry. Kaibigan ng kapatid ng ex niya. Kapatid ng ex niya. Yes. Yung kaibigan. Litong-litong. Ito na. When the construction happened, back lahat ng Ay. Back. Bastos. Wag na basahin. Wag na basahin yan. Parang nagpaparinig siya, Mike. Nagpaparinig siya. Napaka-direct naman ng ng pagsasabi Hindi ng mo pwedeng giniba. Di ba no? That's ang term niya talaga, back. Nasaktan ako. When the construction happened, back lahat ng tiles and some of their walls. It's totally wrecked talaga.
Then usually, kasi natatapos yung mga gumagawa doon ng mga around 4 to 5 p.m., since nasa taas kami, kailangan bumaba para buksan ng ilaw. Dahil naiiwang madilim ang buong floor na yun kapag umuwi na ang mga gumagawa. So stay out. Ano bang tawag? Stay out ba yun? Yung hindi sila... Uwian. Uwian yung... Uwian yung mga construction worker. Dismissal. Correct. Tapos, there's one time, parang mag-iisang linggo na yung construction that time. Umuwi na yung mga tao dahil 5 p.m. na at padilim na. So, wala nang tao sa babang floor. Ngayon, dahil nga ginagawa yung baba, lahat kami nasa taas. Doon na nagluluto, kumakain, as in lahat. Now, nakisuyo at sinabihan ako ni tita na, "Nak, pabuksan naman yung ilaw sa baba. Mag-aalas 6 na kasi." That's the time when tita starts spraying the rosary sa kwarto niya. And routine niya na talaga iyon since then pa. My God. Nay. Simula na ng mga Ay, shit. Sa wakas, Ano ba yan? dumating din tayo sa mga nakakatawa kasi ang daming side kwento. Go. Kumapit kayo dahil baka mali-mali na naman ako dito. From kwarto sa taas. Sandali. Para lang din ulit alam ng mga listeners, hindi po nabasa ng mga tao ang letter. So first time kong nababasa ito, kaya ni Isha at ni Mike, ako lang yung nakabasa nito. Kaya pagpasensya niyo na kung may mga nai-skip na mga detalye. I'll go. Okay. From kwarto sa taas, bumaba ako. Pero Diba, nasa sabi ko sa'yo, may hagdan naisip pa na lang. Bumaba na ako. Pero nasa hagdan pa lang akong nakakaramdam. Ba't ganun? Tongue twister ha. From kwarto sa taas, bumaba na ako. Pero nasa hagdan pa lang akong nakakaramdam na ako ng kakaiba. Kasi Ayan. Okay. pero nasa hagdan pa lang ako nakaramdam yun. Wala dapat NG. Yung nagsulat ang problema. Walang NG Not sa walang akong. NG. Oo, Sa akong. correct. Okay. Oo. Guys, Okay. please Hindi kasi baka nung naalala niya, kinakabahan siya. Kinakabahan siya. So, nung ninanarate niya. Tama. Ayun, teka. Naalala niya. Oo, true. Ito. So, balik tayo. Yung hagdanan kasi nila, hindi siya diretso pababa. Need mo pa mag-turn left. Ay, may ways. Laki. Mag-ways. Turn left. Turn Staircase pala ito. Hindi, ang To ibig reach sabihin the siguro ground yung floor. yung parang may landing pa. Parang di ba? Landing. Correct. May dalawang landing, parang ganun. Okay. Okay. Need mo pa mag-turn left to reach talaga yung ground floor. Gets. So, may landing nga. And then, bago ako makaliko, pababa, may traffic. Ha? Joke lang. Bago ako makaliko, pababa. May Sorry. Umihi Bago ako sa ako- urinal. Ang dami nangyari. Teka, uy, pababain nyo na lang hagdan. Sandali. Bago ako makaliko, pababa ng hagdan. Ay, shit. Bago ako makaliko ng pababa ng hagdan, nakaramdam ako ng parang may tao sa baba. Pero dinidedma ko lang. At binilisan. Okay, binilisan niya yung Grabe, lakad niya binilisan siguro. niya. Pagbaba. Oo. Pagbaba. Grabe, hindi pa siya nakababa ng hagdan, guys. Ito na. Dali. Pagkabukas ko ng ilaw, nagmadali ako umakyat agad. Pero bago ko pa man ma-reach yung unang baitang ng hagdan, Oh my God. nakita kong gumagalaw yung kurtina na maliit sa room. Oh my God. Na nasa maliit na room. Isang maliit na room. Maliit na room na nasa gilid ng hagdan na parang hinawi. Oh my God. Imposible na hangin dahil it seems like na ginalaw siya intentionally. Nakapag-English ka pa ha? Dahil sa takot, kumaripas na lang ako ng takbo pabalik sa taas na parang walang nangyari. Yun yung best solution doon. Bilisan mo na lang. Diyos ko. Correct. After ni tita magdasal, tinawag na rin kami para maghapunan na.
While we were eating, normal na talaga sa kanila yung more chika, more fun. Not until patapos na kaming kumain nang nakarinig kami ng parang may pumasok sa baba kasi kumalabog yung aluminum screen door. Which is before the main door daw, yung Yes. aluminum screen door. Yun yung parang yung Harang. pang kontra sa mga langaw, lamok. di ba? Para, Mm-mm. para bukas pa rin yung pinto niyo. Kasi malakas yung bump na alam mo talagang may pumasok sa Oh loob. my God. Bigla akong sinabihan ni tita na, "Nak, check mo nga sa baba kasi parang No. may pumasok." Hala, Alam mo, nutusan pa. Alam mo, minsan, hindi ko na rin alam kung anak-anakan ka ba o security guard. sa mga pa-effect ni tita. Inutusan. Oo, Dami parang ginawa ng inutos. security ni tita. Oh. Okay. So, syempre, bumaba ako, pero hanggang dun lang ako sa baitang bago makaliko pababa. Dahil matatanaw mo naman na yung pinto at screen door. From the landing siguro, Yes, makikita mo na. yes. Pero bumaba pa rin siya. Kaya Siyempre, nga. si tita yung nag-utos. Alam, hindi ka bumaba, di ba? Sabi, ayoko po. Oo, kanina pa. Hindi ka naman Kanina pa, nag-grocery, tita. Ikaw. Anyway. Upon checking the surroundings, ay, police na ata siya. Wala naman at nagsabi pa ako ng hello. Hala, nag-hello pa siya. Hindi ko kaya yun. Then, umakyat na ulit ako sa taas at sinabi ko kay tita na, "Tita, wala naman pong tao sa baba." Since nakatambay lang kami sa sala sa second floor, a couple minutes lang nakarinig ulit kami na parang may pumasok na naman sa loob. No. Pero this time, lumakas yung bump niya sa screen door. At syempre, pinacheck ulit sa akin ni tita. Baka mamaya raw. Sabi ko talaga sa'yo, ginagamit ka lang ni tita. Kasi mamaya raw, pusa or anong hayop yung pumasok. Oh Okay. my God. Okay. Ay, ako na. Ikaw Ayoko na na ba? lumabas sa jet eh. Ikaw na, bababa ka ulit ng hagdan. Makakainis ka eh. Bababa ka ng hagdan, Mike. Ikaw na to, Mike. Or liliko, Mike, ka. Mike. Liliko ka sa may Oo, landing. turn Baka left malimot ka, mo. kasi baka maligaw ka. Oh my Baka pa God. turn right ka. No U-turn doon. Yung hagdan namin may landing din. Ay, Ay, totoo. shit. Meron din ba yun? May screen door din ba kayo? Screen door Oo, din? may screen door Oo, din sabi. kami. Tapos marami rin kayong dogs, di ba? Hello, Jade. Tapos may ex ka rin, di ba? May ex ka rin. Baka ate ko tong nagsulat. Ay, oo nga. Hindi kaya. Oh my God. Seaman din ba yung ex niya? Ay, hindi naman. Okay. Minion ng ex niya. Grabe ka. Hindi naman sila nakakinig eh, so okay na. Banana. Si Banana pala. Go. Okay. So, magpapatuloy. Pagbaba ko, chinek ko na pero naramdaman kong tumayo yung balahibo ko at naka-feel ako ng something sa bato ko. Ano ba ulam nila? Baka nag-ano siya, lechong kawali. Lechon Na-high kawali. blood, Crispy no? pata. Crispy Feeling pata ko. yung ulam. Oo. Na high Oo. blood. Nag-ano yan. Just, naglaman loob kayo, no? Correct. Oo, papaitan. Ganyan. Na sinabi na sinasabi nila kapag na-feel mo raw iyon, meron daw nagpaparamdam Oo. sa paligid. Di ba napag-usapan Oh natin my yung God. dati? Yung halimbawa, Oo. iihi ka, tapos madilim. Tapos Oo. pag yung, ano tawag doon? Goosebumps. Tinatayon ka ng balahibo. Pinilabutan. Oo. O, kinikilabutan. Sabi nga nila, may ano daw yun? May something talaga. Or pag number 2 ka na, ganun din, di ba? Napupops ka na. Ay, sa bagay. Kinikilabutan ka rin. Parang Parang malamig yung pawis. Anyway, kasi kaka-dinner lang nila May something eh. talaga yun. May something talaga, Kaka-dinner diba? lang nila, so baka Oh, dahil, tapos True. next time Bata ba mag-assume. naman yung inano mo? Boy. Next time mag-assume. Okay. Go. Go. Okay. So, ayun. Kahit takot ako, I checked the screen door. Pero pagtingin ko, nakalock naman siya. Saan mo siya dalhin? Ilalak sa sahig. Check. So nakalock pero may bumabangga. Di ba yun yung sabi kanina? May Kaya pinababa? bumubukas. Oo, may nagbabump daw. Oo, okay.
twice na yun. Okay. Oo. So ayun, kahit takot ako, ay nabasa ko na yun. Nakalock naman siya. Iniisip ko, hindi naman yun open if galing ka sa labas dahil nasa loob iyong lock. Yes, Pero pag after ganun. hearing iyong kalabog ng screen door, alam mo na na-open talaga siya. After checking the front door, naglakad ako papuntang kitchen kung saan madilim dahil inalis iyong mga ilaw doon. Kasi nga, nire-renovate. Ginagawa. Sa pagdungaw ko sa kusina, ang pagsabi ko ng, sinong nandyan? Sabay bigla ako nakakita ng, oy, ayoko. Ay, sorry. Ay. Grabe, blip po. Ayoko blip. ituloy. Ituloy mo. Ito na naman Ano? tayo sa Mike, nakakainis. parang sumara na yung bibig nung masker Oo, mo sa likod nasa sa likod mo. takot. Natakot na rin siya. Nagsara na siya ng bibig. Wait tayo, lollipop ko muna. Naalala ko yung yung kailan ba yung last? Nag-lollipop na yung multo. Yung last Puking Ina, yung ano ba yun? Yung Last year. Yung may nakitang batang Yung sa Siwang. Oo, yung Sa Yung may nag-CR. CR. Si Mike Kay din Mike nagbabasa din yun. nun eh. Oo. Okay. O go, balik. Go, balik. Saan na ba tayo? Okay. Sa Sa pagdungaw pagdungaw ko sa kusina, ang pagsabi ko ng, sinong nandyan? Sabay bigla ako nakakita ng batang anino at tumakbo palabas galing sa ilalim ng lamesa. Ay, Diyos Ko po. Okay. Yung bata parang nasa around 7 or 8 years old. Paano ko sure na 7 or 8 yun? May birth certificate ka ba? Napasigaw ako dahil may force akong naramdaman nung tumakbo palabas yung anino. Napakiramdam ko na binangga or tinulak talaga ako dahil nakafeel ako ng malamig sa part kung ano ba to? Parang Glock 9? Parang rap? Haba. Be fresh. Oo. Needs to be Wait be. lang. Okay, ulit. Napasigaw ako dahil may force akong naramdaman nung tumakbo palabas yung anino. Napakiramdam ko na binangga or tinulak talaga ako dahil nakafeel ako ng malamig sa part kung saan niya ako nasagi. Kumbaga parang Nag-clash sila or so. Oo, parang may encounter talaga. Yung parang na-feel niya talaga na may Na-feel niya na bumangga meron. sa kanya. Oo. Tapos yung Okay. binangga na part malamig. Halimbawa, binangga siya sa Okay. shoulder or sa arms. Naramdaman niya talaga yung malamig yung part na yun. Oh my gosh. Nung naramdaman ko yun, nagmadali ako umakyat sa taas at sabi kay tita na, Tita, wala naman pong kahit ano sa baba. Sabay nagpaalam muna ako na uuwi sa amin at nagdahilan na may kukunin lang. Iniwan niya si tita. Pag ako yung sasabihin ko kay tita na may Iniwan multo si po. tita. May multo po. Iniwan Binangga ako, May tita. Alis bata na po. ako. Oo. Siyempre, sasabihin ko na yun. Anyway, go. Tinanong ako ni tita bakit daw ako sumigaw. Tapos sinabi ko na lang iyong experience ko na iyon at sinabi na meron daw talagang bata doon sa kusina. Alam nila. Ano ba yan? Tinanong pala siya eh. Okay. Tapos, asan na ba ako? Dahil may kwento... at sinabi na meron daw talagang bata doon sa kusina dahil may kwento rin kasi na dati raw, bago nila mabili iyong lupa na iyon, dating kwarto raw iyong kusina nila ngayon at sa kwarto na iyon, may nakaba. Wait lang. Nalilito ako. Alam mo, hindi na rin niya Nalilito naiintindihan. ako. Alam mo, naiintindihan namin yung ano mo, yung binabasa Naiintindihan mo. mo? Oo, ikaw lang yung ako- nakakaintindi. So, Okay. ikaw ang problema. Ako pala yung problema. I'm so sorry. It's Hindi, me. It's charot not lang. you. Hindi, totoo. Kulang sa mga punctuation marks yung mga ano. Wait lang. Oo. Sabi, sinabi na meron daw talagang bata doon sa kusina dahil may Yes. kwento rin kasi na dati raw, bago nila mabili yung lupa na iyon, dating kwarto raw iyong kusina nila ngayon at sa kwarto na iyon, may nakulong or kinulong na bata raw doon. Pause.
may kama. May kama. May kama. Buti may kama na. Grabe, okay. Ay, kinulong yung bata doon sa kwarto na naging Kwarto na kusina na yun. nila ngayon. Na ngayon nga Correct. giniba dahil nga nire-renovate. Na bago nila mabili yun. Okay. Iniwan ng magulang at hindi na binalikan. Ay, Paano ba yan? Ba't naman iniwan ng bulto tuloy? Oo. Eventually, namatay ang bata sa loob ng kwarto na iyon dahil na rin siguro sa gutom. Okay. Sabi, this is not the first encounter ko sa bahay nila. Pero ito yung hindi ko malimutan. I don't know if the backstory is true, pero since nagstay ako sa kanila, dahil sa katahimikan, makakaramdam ka talaga ng kung ano-ano. Kasi nga ilan lang naman sila doon, di ba? oo, si tita lang tsaka siya. Tapos alam mo, may iba talagang feel yung yung bahay pag nire-renovate. Pag yung nawawala siya sa ayos. Alam mo yung parang binabakbak. Tapos di ba pag yung puro simento, ang lamig-lamig nun. Yung pag wala pang gamit, tapos tapos naamoy mo yung amoy ng bagong halong simento, yung mga ganun paggabi. Iba talaga yung feeling, totoo Iba yung naman. aura niya. Na Oo, tapos wala pang ilaw, alam mo mga ganun. Ay, anyway, At dito na po nagtatapos ang aking spooky experience. I really want to share pa sana ng ibang experience, pero baka next year na lang. Oo, ang dami kasi nag-submit. Oo, story. Oo, buti nga napili ka pa eh. Charot. Ayan. Sa Kiligang serye na lang muna ako Yeah. Wow! Perfect. Yes! Ganun. Manginggit ka pa talaga? Manginggit ka pa? Oo, Ha? Manginggit ka pa talaga? Dahil sa Kiligang ka magsesend, edi simulan na natin sa Kiligang ang Wow! Kanya ulit. Banlaw. Kanya ulit. Nagbanlaw. Kasi nga, horror-horroran. Bakit di tayo ano ba basagin natin ang trip nyo? Oh, sabi Diyos niya, ko. sa Kiligang serye na lang muna ako magsisend ulit ng story. Ha. Yun lang po. Kung mabasa man po ang story ko na to, thank you po in advance. More power po sa podcast na ito. Stay safe and God bless. Best regards, Coconut. Oh, sorry. Best in regards. Best in regards. Scary. Best regards lang, hindi best in regards. Best regards. In regards. Parang Best in costume. pag hindi binabawasan ni Isha, hindi na dagdagan ni Mike. Gulong-gulong na tayo. Sorry. But anyway, maraming salamat sa mga nag-send sa atin ngayon si Kim at saka si Coconut. Thank you so much. As much as we want na magbasa ng more stories dito sa main episodes, syempre hahaba naman ang haba ang ating episode. Oo, manonood muna kaming comedy. Para Kailangan magbanlaw kasi ito nga, ang simple-simple, natatakot na si Mike. Ano ba pag mga May nablip tuloy na nablip Oo, tuloy yung... correct. Kaya kung gusto niyo pa ng more takotan, pumunta lang kayo sa patreon.com/silingansagabi kasi i-upload namin dyan yung lahat ng mga stories na hindi nakaabot sa main episodes kasi nga kulang kami sa time dito, di ba? Kasi sabi kasi nila na wala namang oras yung podcast, pwede mahaba. Pero may oras po kasi yung editor. May oras yung editor. Pwede mag-edit ng mga mahabang podcast. Kaya yan ang ating unang dalawang kwento for the Spooky Ina Special. Abangan nyo sa susunod na linggo kasi more spooky kwento pa na nakakata-cute ang ating babasahin dito sa Spooky Ina series ng Siligang sa Gabi, the podcast. Ang saya na iba pang kwentuhan sa uncut version ng episode kung saan may mga dinili tayong nakakatakot na mga Filipino traits sa society. Oo ha. Mga ayaw na mga spooky na Filipino traits na dapat tigilan na dinelete natin yan. So kung ano yung mga yan, mapapanood yan ng mga members natin exclusively sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Kaya naman be a Okra Pro or Pro Max member ngayon na. At mag-join na kayo sa Extra Sabaw para sa mga extra kulitan at extra announcements. Diyan lahat yan sa Facebook group na Extra Sabaw. Hanapin nyo lang yan. At sagutin ng mga security questions para makapasok kayo sa exclusive group na yan. If you like this episode, naman i-share nyo, titag nyo kami on socials at Siligang sa Gabi, that's SILLYGNG sa Gabi, at i-rate ng 5 stars ang podcast ito at mag-drop ng voice over sa siligangpodcast.com para maging part kayo ng ating episodes. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, may email us at siligangsagabi@gmail.com, that's SILLYGNG sa Gabi @gmail.com.
You have reached the end of episode 254. Thanks so much for listening, and again, magbabalik ang Spooking Ina next week. So abangan nyo ang ating next set of stories na nakakatakot at nakaka-spooky next week dito lang sa Siligang sa Gabi, the podcast. Bye guys! Bye!